Kabanata 6486-6490. Bilang isang subordinate, ito ay isang kapakanan upang hindi maibahagi ang mga alalahanin ng mastery. Bilang isang subordinate, hindi patas na hindi maibsan ang kalungkutan ng amo. At nang ako ay sinisi at umamin ng pagkakasala, hindi sinasadyang naglabas ako ng mga alingaw-ngaw, na hinayaan ang napakaraming kaibigan mula sa media na pumunta upang panuurin ang kasiyahan, at direktang pinahirapan ang master na magkamali. Sa madaling salita, ang kasalukuyang sitwasyon ay sanhi ng akin. I could not come here to plead guilty kasi hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko, sa takot na maparusahan. At ang aking pagkilos ng pagsusumamo ng pagkakasala ngayon ay tila nagdala ng isang serye ng mga problema para kay Lord Leduci. Nagkasala ako. Sinsero at sinsero ang ekspresyon ni Arthur Oviedo, halos lahat ng salita ay duguan. Kung hindi lang naging malinaw si Harvey York, kung si Arthur Oviedo ang itinapon dito ni Tyson Wood, halos maisip niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Arthur Oviedo. At kahit si Harvey York ay muntik ng maloko ng kanyang husay sa pag-arte. Natural na naniniwala ang iba sa retorika ni Arthur Oviedo. Sa sandaling ito, malakas na sinabi ng lahat ng nakaluhod sa lupa. Mali ako. Dapat hindi na ako naghintay dito. Tulungan mo rin si Mr. Leduc na parusahan at magpatawad. Malinaw, ang paglipat ni Jonathan Leduc ay isang dead end, at ang epekto ay napakaganda. Sa una ay isang dilema. Sa oras na ito ay dapat na isang subordinate na umamin sa kanyang pagkakamali para sa kanyang pagiging hindi epektibo. Hindi ito pinansin ng Panginoon at corporal. Kahit sa ang anggulo, matatawag na makeshift learning model ang kamay ni Jonathan Leduc, ang uri na tiyak na magagamit sa mga aklat aralin. Gawing aktibo ang passive at gawing mga pakinabang ang disadvantages. Kung hindi dahil sa isang taong may tunay na butil ng karunungan sa kanilang kamay, natatakot ako na wala silang ideyang ito. Isa pang Oviedo. Si Faria ay umarte na parang ginagawa niya ang lahat ngayon, ang kanyang pretty face gloomy. Alam mo na si Master Leduc sa aming pamilya ay palaging isang banal na corporal, at palaging tinatrato ang kanyang mga nasasakupan tulad ng kanyang sariling mga kapatid. Hindi ka epektibo, si Master Leduc ay hindi kumibo sa iyo. Pero ngayon, nandito ka ba para pilitin ang palasyo? Sabihin mo, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Arthur Oviedo at sinabing, Miss Faria, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi talaga ako pumunta para pilitin ang palasyo. Nandito talaga ako para umamin ng kasalanan. Hindi lang ako hindi epektibo, ngunit ang pinakamahalaga, nabura ako. Mula noon, nawala ang kanyang pagtatanim at naging sayang. Hindi na ako makakasunod sa panig ni Mr. Leduc para gawin ang mga bagay para kay Mr. Leduc. Ang layunin ng aking kahilingan para sa kasalanan ay walang iba kundi ang makita ang guro. Leduc sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay umalis ka. Hindi ako papayag na maging kahinaan ni Master Leduc. Hindi ko hahayaan si Mr. Leduc na gumastos ng mas maraming pera at materyal na mapagkukunan dahil sa Mel. Sana patuloy na maging malakas si Mr. Leduc. Ikaw. Sa sobrang galit ni Faria ay nanginig ang kanyang maselang katawan, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagsabog. Sa sandaling ito, sinipa ang pinto ng Leduc family courtyard. Nakita ko si Jonathan Leduc na naka-white shirt na naglalakad palabas na may pangit na tingin. Pagharap niya, tumahimik ang audience. At si Jonathan Leduc ay naglakad patungo kay Arthur Oviedo na nakaluhod sa lupa na may walang pakialam na ekspresyon, at pagkatapos ay sinampal siya ng backhand sa mukha. Sampal. Ang malutong na tunog ay ikinagulat ng madla. Pagkaraang matapos ni Jonathan Leduc ang sampal, sinabi niya sa tono ng pagkamuhina ang bakal ay hindi maaaring gawa sa bakal, kung hindi mo inaalagaan mabuti ang iyong mga sugat, mapapahiya ka sa iyong paglabas, at masasabi mong parang nakakaawa, mga salita. Paano mo ako pinapakitunguhan ng maayos? Hindi pinansin ni Arthur Oviedo ang mga marka ng sampal sa kanyang mukha, ngunit malakas na sinabi, Mr. Leduc did a good job. Dapat bugbugin ang mga walang kakayahan na tulad ko. Napabuntong hininga ng mahina si Jonathan Leduc. Arthur, kailan pa kita pinarusahan dahil sa hindi magandang ginawa? Tanungin kita, nakahuli ka na ba ng isda at pumikit noong pinagtrabahuan mo ako?
Matigas na sinabi ni Arthur Oviedo, lagi kong sinusubukan ang lahat ng aking makakaya upang gumawa ng isang bagay para kay Master Leduc. Jonathan Leduc sobbed loudly, dahil ginawa mo ang iyong makakaya upang gawin ang isang bagay para sa akin, kung kaya mo man o hindi, ikaw ang aking mabuting kapatid. Sabi nga, people make things happen in heaven. Kung ako, si Jonathan Leduc, ay wala kahit na ganitong uri ng pag-iisip, paano ako magiging Panginoon mo? Gayunpaman, kung tutusin, hindi ka epektibo, kung hindi kita parurusahan, hindi ko ito mabibigyang katwiran. Sa akin, ang merito ay dapat gantimpalaan, at ang kasalanan ay dapat parusahan. Well, mayroon akong manor sa Summer Island sa karagatan Pasipiko. Matagal na itong sira, at walang nag-aalaga dito. I will punish you and your subordinate. Ngayon silang lahat ay pupunta sa Summer Island para asikasuhin ang negosyo ng pamilya para sa akin. Pumupunta ako doon tuwing tag-araw para tingnan ito. Kung malaman ko kung ano ang nasa pagitan. Tamad ka, tatanungin kita, Arthur Oviedo. Nang marinig ang mga salita ni Jonathan Leduc, nang inag sa tuwa si Arthur Oviedo at ang iba pa, Mr. Leduc, napakabuti mo sa amin, hindi ako makapaghintay na gantihan ka, basta. Hindi sila binigyan ni Jonathan Leduc ng pagkakataon na tapusin ang pagsasalita, ngunit humakbang pasulong na nasa likod ang kanyang mga kamay, tumingin sa unahan, at sinabing dahan-dahan. Araw, ito, nagkataon man o sinadya ng isang tao, sobra. Nagtipon dito ang mga kaibigan mula sa media, sa labas ng ospital. Pero ayos lang, taking advantage of the crowd, may i-announce ako. Itong mga kapatid na nasa ilalim ko ay hindi gaanong naiiba sa pile ngayon. So, simula ngayon, maghuhugas na sila ng kamay at aalis na sa arena. Ang kanilang mga nakaraang hinaing at hinaing ay lahat ay binibilang sa akin, Jonathan Leduc. Ang sinumang maglakas loob na gumawa ng anuman sa kanila ay makakasama ko. Jonathan Leduc, at hinding-hindi mamamatay. Nang marinig ito, maraming media reporters sa paligid ang nagulat. Palaging may alingaw-ngaw na si Jonathan Leduc ay karaniwang cool, at siya ay katamtaman laban sa kanya. Ngunit sa paghusga sa mga kaganapan ngayon, hindi lamang naging mabait si Jonathan Leduc sa kanyang mga kalaban, ngunit itinuring niya sila bilang mga kapatid. Masasabi lang nakakaunti lang ang malalaking lalaki na may ganoong kalaking puso. Pagkatapos ng araw na ito, natatakot ako na ang ilan sa mga damo sa pamilya Leduc ay ganap na mamuhunan sa utos ni Jonathan Leduc, tama ba? Mayroon ding ilang mas matatalino at malayong pananaw na mga reporter na batid na ang eksenang nasa harapan nila ay tila sinadya. Gayunpaman, hanggat hindi siya tanga, walang makakasira sa kasalukuyang sabuatan ni Jonathan Leduc. Kung tutuusin, kung magpapakita man ng pagmamahal sa isang tulad ni Jonathan Leduc, o manggugulo kay Jonathan Leduc, kung hindi ka mag-iingat, mamamatay ka ng walang libing. Napakalinaw ng mga reporter na naruroon. Nang malapit nang matapos ang eksenang ito, biglang sinabi ni Harvey York ng malakas sa likod ng mga tao, Mr. Leduc, dahil ikaw at ang iyong mga nasasakupan. Napakaganda ng relasyon niyo. Then may I ask you something? Bakit mo inilagay ang mga C4 na baril sa ilalim ng mga sasakyan ng mga taong ito? Let me guess, you must be trying to take this opportunity to kill all these people. At ayos lang napatayin mo ang iyong bibig. Ang pagkamatay ng iyong mga nasasakupan ay madyay gising din sa mga kaaway ng ibang tao, at magbibigay pa ng dahilan ka para barilin ang mga hindi magandang tingnan. Sa madaling salita, pumapatay ito ng 2 ibon gamit ang isang bato. Napakatalino nito. Walang pakialam sa sinabi ni Harvey York, ngunit nakakagulat ang sinabi niya. Hindi lang bahagyang nagbago ang kutis ni Jonathan Leduc sa sandaling ito, maging si Arthur Oviedo at ang iba pa ay nanlamig. Lalo na si Arthur Oviedo, siguradong naiintindihan niya kung anong klaseng tao si Jonathan Leduc. Ilagay ang mga baril ng direkta sa ilalim ng kanilang sasakyan, at pagkatapos ay pasabugan ang mga baril pagkatapos ng palabas, at gamitin ang kanilang kamatayan upang gisingin ang nagkakaisang kaaway ng Jonathan Leduc Group. Hindi lang magagawa ni Jonathan Leduc ang isang bagay, kundi pati na rin, malamang na nagawa na. Utut. Sinong umutot? Sinulyapan ni Faria ang karamihan, pagkatapos ay malamig na sinabi. Ang aking batang Leduc ay magalang at mabait, paano niya nagawa ang ganoong bagay?
Ikaw ay isang walang takot na tulisan na nagtatago sa karamihan, ang lakas ng loob mo lamang magsalita ng katutubong wika. Sinasabi ko sa'yo, ikaw. Pagsabog. Boom boom. Bago pa matapos ang sasabihin ni Faria, nakita niyang sunod-sunod na sumabog ang mga sasakyang minamaneho ng mga tauhan ni Aether Oviedo. Malalaking sound wave ang hamampas sa lahat ng direksyon, dahilan para mapalingon ang mga manunood. Biglang nagbago ang mukha ni Jonathan Ledok, ngunit sa sandaling ito, mayroon na siyang emergency na paraan. Sa gitna ng malakas na ingay, mabilis siyang umatras. Kasabay nito, naintindihan din ni Faria ang ibig niyang sabihin. Sa oras na ito, magiliw niyang sinabi, Aether Oviedo, gusto mo talagang pasabugan ng baril si Master Ledok. Damn you. Nang bumagsak ang mga salita, hinugot na ni Faria ang baril sa kanyang baywang at agad na hinayla ang gatilyo. Sa sandaling marinig niya ang boom, isang pulang tuldok ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Aether Oviedo. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha, at sa sumunod na sandali, malungkot siyang ngumiti, bumagsak ang kanyang ekspresyon sa lupa. Bang bang bang. Sa isa pang patio, 12 ng mga security guard na nakasuot ng itim na suit ang sumugod sa sandaling ito. Walang pag-aalinlangan nilang hinayla ang gatilyo, ngunit saglit lang, at lahat ng tauhan ni Aether Oviedo ay naging mga salon. Para kay Jonathan Ledok, ang sandali ng pagkagambala ay kabaligtaran. Sa orihinal na plano, hindi namatay si Aether Oviedo sa pagkakataong ito, ngunit sumabog ang kotse pagdating sa Wolfsing International Airport. Pagkatapos ay mahuhuli niya si Jonathan Ledok ang mga pumatay sa lungsod sa pangalan ng katotohanan. Gayunpaman, ngayong may nagturo nito, wala nang panahon para mag-alinlangan pa siya. Gayunpaman, sa oras ng pag-urong sa isa pang pahina, ang mukha ni Jonathan Ledok ay naging napakapangit. Ang mahusay na orkestradong drama ay nagbubukas sa isang pangungusap, at pagkatapos ay kailangan niyang gumamit ng isang panlilinlang. Para kay Jonathan Ledok, wala nang mas nakakahiya dito sa mundo. Sa madaling salita, ang tinatawag na reconciliation sa pagitan ng hari at ng ministro ay natapos sa sandaling ito ay itinanghal. Bukod dito, ang nangyari dito ay tiyak na kakalat sa pinakamabilis na bilis. Kahit na si Jonathan Ledok ay may titulong pinaslang, siya mismo ang namatay, at walang mananagot sa mga kahihinatnan. Ngunit gaano man kakalkula, ngayon, nawala ng asawa si Jonathan Ledok at nawala ang kanyang mga tropa. Ano? Binaril ni Mr. Ledok at natalo siya. Sa gusali ng opisina kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Country H Business Alliance, inilapag ni Troy Quinlan, na naglalaro ng golf sa bubong, ang club sa kanyang kamay, at isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha sa oras na ito. Yan si Jonathan Ledok. Nasa Wolfsing siya, sa sarili niyang teritoryo, paano siya maghihirap? Ngunit ang katotohanan ay na ito ay isang pagkawala. Si Kenneth Thompson ay mukhang madilim. Hindi ko alam kung sinadya niya o walang pakialam. In short, kung gusto niyang makatapos. Harvey York bago si Hector. Sa libing ni Thompson, hindi ito maaasahan ni Jonathan Ledok sa ngayon. Sumimangot si Troy Quinlan, at pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan niyang sinabi, lahat tayo ay maraming beses na nagdusa sa kamay ni York. Maging si Mr. Ledok ay aksidenteng nabaligtad sa kanal. Wala sa mga bagay na ito ang nagmumungkahi na ang apelyido na York ay hindi isang magandang tao na pakikitunguhan. Kung ganoon, kung gusto mo siyang harapin, kailangan mong dahan-dahan. Bakit ka ba nagmamadali? Malamig na sabi ni Kenneth Thompson, sa libing ni Hector. Thompson tapos, maraming bagay sa Thompson family ang niresolba. Sa oras na iyon, walang kabuluhan na patayin si York ng 100 beses. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya bago ang libing ay magkakaroon ako ng pagkakataon na samantalahin ang pagkakataon. Kahit na hindi mo direktang kunin ang posisyon, mabuti lamang, hindi masama, na ibigay ang pinuno ng apelyido ng York bilang regalo sa bagong prinsipe. So old man, I'm afraid we have to eat dim sum. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Troy Quinlan, saka pinaikit ang mga mata, at sinabing, imposibleng walang pagkakataon. Lamang 5 characters. Matapos mag-isip sandali, kinuha ni Troy Quinlan ang cellphone sa tabi niya at nag-dial, "O Leah, sinabi sa akin ng nanay mo ang tungkol sa iyo at Harvey York. Kung ayaw mo talagang magpakasal kay Mr. Ledok, I can consider agreeing to it."
Gayunpaman, may hiling ako. Kung ganoon, kailangan mong sabihin si Harvey. Ibibigay ng York ang posisyon ng susunod na presidente ng Country H Business Alliance. Yan ang bottom line ko. You don't need to rush to refuse, but you should have a good chat with him. Baka lahat tayo makakahanap ng common interest. Sa kabilang side ng telepono, si Ole Quilanlan ay natahimik saglit, saka tahimik na ibinaba. Natuwa siya sa pagbabago ng ugali ng kanyang ama. Ngunit siya at si Harvey York ay walang iba kundi ang tunay na magkasintahan at kasintahan. Makatotohanan ba para kay Harvey York na isuko ang posisyon ng susunod na presidente ng Country H Business Alliance? Sa oras na ito, bahagyang sinulyapan ni Troy Quilanlan si Seth Thompson, at sinabing, ibinaba na ang cane. Ngunit kailangan mong gumawa ng isang serye ng mga laro. Susunod, may oras ka para kumilos. Bahagyang kumunat ang noo ni Seth Thompson at sinabing, matanda, hindi ko maintindihan na nag-o-opera ka ngayon. 80% ng Sumamed Yorkers ay hindi sisang-ayon sa iyong mga tuntunin. Bakit mo pinapahiya ang sarili mo? At saka, gusto kong patayin mo siya, hindi makipagkasundo sa kanya. Dahan daw ang sinabi ni Troy Quilanlan, hindi ko pinahiya ang sarili ko, ninakipagkasundo din ako sa kanya, pero ayokong mawala ng chess piece na kasing silbi ng anak ko. Nakalabas na ang salita ko. Kung hindi alam ang apelyidong York kung paano gawin, sa susunod, kahit paano ko ibenta, hindi ako dapat sisihin ng anak ko, di ba? Ang relasyon ng mag-ama ay hindi masisira, at maaari niyang ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga ito sa magandang presyo sa hinaharap. Kahit na ang mamimili ay hindi kinakailangang si Jonathan Leduc, ngunit kung wala si Jonathan Leduc, wala bang Lee? Jonathan. Naisip ito ni Seth Thompson at sinabing, paano kung ang Sumamed York ay sumang-ayon sa kondisyong ito? Ang isang taong tulad niya ay hindi. Kumunat ang noo ni Troy Quilanlan. Siyempre, may mga pagbubukod sa lahat. Kung nangako si Harvey York na ibibigay ang posisyon ng susunod na presidente sa aking anak, iyon na ang magiging katapusan ng usapin. Kasi, pinapakita nito na magagamit ko siya. Ang ganyang character, kung dahil sa anak ko, willingly become my Troy Quilanlan pawn. Hindi ba magandang bagay iyon? Nang marinig ang mga salita ni Troy Quilanlan, may kakaibang ekspresyon sa mukha si Seth Thompson, at hindi na ito umimik pagkaraan ng ilang sandali. Ang larong ito ng chess sa Walls Ing ay napakalaki at magulo. Ang mga piraso ay kadalasang maaaring maging manlalaro, at ang mga manlalaro ay maaari ding maging mga pawn apat, characters. Kinabukasan, alas 12, sinundan ni Harvey York ang nabigasyon patungo sa isang simpleng pinalamutian na tea house. Pati na rin ang pagbebenta ng tsaa, ang tea house na ito ay nagbebenta din ng mga Walsing specialty, mula sa tubig hanggang sa bean juice. At ang pagpili sa kainan na ito ay sapat na upang ipakita ang panlasa ng may-ari. Tumingin si Harvey York sa paligid ng field, at pagkatapos ay naglakad papunta sa gitna ng bulwagan. Kung tutuusin, walang laman ang buong bulwagan, at isa lang ang mesa na okupado. Bukod kay Troy Quilanlan, may isang matandang nakasuot ng martial arts robe na nakaupo sa tabi niya, walang oras ang estilo at matipuno ang hitsura. Bagamat hindi alam ni Harvey York ang pinanggalingan ng matandang ito, 80% dapat ay isang martial arts master. Matapos sampilan ng mag-isa si Troy Quilanlan noong nakaraan, malamang ay isa na siyang magaling na estudyante. Bago siya makilala, kailangan niyang maghanda ng kaunti. Ito ay isang kahihiyan na ang gayong paghahanda ay walang saysay. Kung gusto mo, maaari mo itong sampilan ng maraming beses hanggat gusto mo. Nang makita ang mukha ni Ole Quilanlan, tumango si Harvey York kay Troy Quilanlan at sinabing, President Quilanlan, hello, we meet again. Sinabi sa akin ni Ole Quilanlan yan. Kahit na hindi niya ako pinapunta para tapusin ang transaksyong ito. Gayunpaman, bihira para kay Pangulong Quilanlan na bigyan ng pagkakataon ang kanyang anak na lumaya. Hindi ko nakita ang mukha ng monghe at nakita ko ang mukha ng Buddha. Noong ako, nakita ko ang mukha ni Ole Quilanlan, dapat kong puntahan at kausapin. Ikaw, sinabi ito ni Harvey York sa punto at malinaw, ngunit ito ay katumbas ng pagsasabi kay Troy Quilanlan na wala kang mukha sa akin. Kung hindi magsasalita ang iyong anak, hindi ako pupunta para makita ka.
Sa pagkakataong ito, tila hindi naiintindihan ni Troy Quinlanlan ang ibig sabihin ni Harvey York, ngunit tumayo, ngumiti at sinabing, "Kuya York, sabi nga, hindi kayo magkakilala kung hindi kayo mag-aaway. Higit sa lahat, na-appreciate ka talaga ng anak ko. Kung hindi ako magaling, ako ang magiging matandang asawa mo. Wala ka bang masasabing maganda kapag nandito ka sa tabi ko? Sige, huwag mong sabihin ang mga salitang ito na makakaapekto sa iyong damdamin, yayayain kitang kainin ito ngayon, ano ang gusto mong kainin sa lalong madaling panahon. Huwag mong isipin na maliit lang itong tindahan sa kalye, pero sikat na sikat ang mga inumin nila sa buong Walsing." May saloobin sina Troy Quinlanlan at Harvey York na wala silang relasyon ni Harvey York at huli na silang magkikita, ngunit kahit na siya magalang, hindi niya sinabi kay Harvey York kung sino ang matanda. Nakasuot ng martial arts sa tabi niya mula simula hanggang wakas. Hindi pinansin ng matandang nakasuot ng martial arts robe si Harvey York at uminom ng tsaa para sa sarili. Wala si Harvey York para magbigay ng goat ngayon, at natural na hindi siya masyadong magalang kay Troy Quinlanlan. Hinaykit lang niya ang kanyang mga mata at sinabing, nakakaloka ang pagbabago ng ugali ni Pangulong Quinlanlan noon at pagkatapos. Sa June daw, magbabago ang mukha ng bata. Pero President Quinlanlan, mas mabilis kang magbago ng mukha kaysa bata. Hindi ko talaga maintindihan, bakit nagbago ang ugali mo. At saka, ang isang tulad mo ay may alam tungkol sa pagkamatay ni Hector. May kinalaman sa akin si Thompson. Pero, kung tutusin, umaasa ako sa Xavier family at sa Thompson family para lumaban sa arena. Si President Quinlanlan, who can see through this, walang dapat ikatakot. Kung ganoon nga, dahil 2 beses kong niloko si Jonathan Leduc, na nagparamdam kay President Quinlanlan na hindi na niya ako dapat ituloy. Kung ang isa ay hindi maingat, magkakaroon ng hindi maisip at hindi mabata na mga kahihinatnan 4 characters. Pero sa kasong ito, may isip ko ba na problema ni Jonathan Leduc who came to me this time ay dahil sa pang-iinsulto mo ni President Quinlanlan.